Ano ba? Bitawan niyo nga ako. Sinabing gusto ko lang siyang makausap eh. Pilit ngang nagpupumiglas ang isang babae mula sa pagkakahawak sa kanya ng dalawang guard sa labas ng isang building. Ma'am, pasensya na po. Pero kung wala po kayong appointment kay Mr. Monreal, ay hindi niyo po siya pwedeng makausap. Busy po ngayon si Sir. Sabi ng guard na pilit pinapaalis si Queen sa labas ng building. Pero kailangan ko po kasi talaga siyang makausap. Importante lang talaga. Please naman oh. Pagpupumilit pa ni Queen, subalit hindi naman siya pinapakinggan ng mga guard at pilit pa rin siyang itinataboy kahit na patuloy ang kanyang pagpupumiglas sa mga ito. Anong nangyayari dito? Tanong ng isang matangkad na lalaking siyang kakalabas lang ng building. Kasi Sir Theo, itong babae po kasi kanina pa pong nagpupumilit na kausapin si Mr. Monreal. Ang kaso wala naman po kasi siyang appointment kaya pinapaalis po namin siya. Kaya lang po makulit po eh. Tugon naman ng isang guard. Kailangan ko nga kasi talagang makausap si Jiro. Mahirap pang intindihin yun. Importante kasi talaga yung sadya ko. Sabad ni Queen na tila ba naiinis na sa mga gwardya. Ano bang pangalan mo? At saka anong kailangan mo kay Sir Jiro? Tanong ni Theo kay Queen. Ako si Queen. Kailangan ko talagang makausap si Jiro. Please, importante lang talaga. Sige, sandali. Tatawagin ko lang si Sir Jiro. Turan ng lalaki sa kalamayo ng kaunti kina Queen at sa mga guard. Hello, Theo. Is there any problem? Kaagad na sagot ni Jiro sa kabilang linya sa kanyang sekretarya/assistant na si Theo. Sir, may babae pong nandito sa labas ng building. Nagpupumilit na makapasok kanina pa dahil gusto ka raw niyang makausap. Babae? Yes po, Sir Jiro. Importante raw ang sadya niya sa'yo. Papapasukin ko po ba? Maganda ba siya? Pilyong usisa pa ni Jiro. Bahagya namang natawa si Theo. Hindi nakasilingid sa kaalaman niya kung gaano kahilig sa babae ang kanyang boss. Halos araw-araw din itong may babaeng dinidate na hindi naman nagtatagal ng 24 oras. Tila ba ginagawa lamang kasi ng binata na libangan ng pambababae. Maganda po siya, Sir Jiro. Balingkinitan din ang katawan. Pero sa tingin ko, kilala ka po niya. Ganun ba? Sige, papuntahin mo siya ngayon dito sa office ko. Gusto ko siyang makita. Sige po. Sagot ni Theo sa katinapos ng kanilang pag-uusap sa telepono at bumalik sa kinaroroonan ni na Queen at ng mga guards. Anong sabi ni Jiro? Kaagad na usisa ni Queen kay Theo. Sumama ka sa akin. Dadalhin kita sa opisina niya. Tugon lang ni Theo. Tila ba nakahinga ng maluwag si Queen at sumila yung munting ngiti sa kanyang mga labi bago niya mabilis na sinundan ang nauna ng si Theo sa loob ng building. Tahimik lang na sinundan ni Queen si Theo hanggang sa ihatid na nga siya nito sa loob mismo ng office ni Jiro. Sir Jiro, nandito na po siya. Wika ni Theo sa isang lalaking nakaupo sa swivel chair. Saka siya umalis sa harapan ni Queen upang makita ito ni Jiro. Napalunok at bahagyang natigilan si Queen nang magtama ang mga mata nila ni Jiro na siyang nakadikwatong nakaupo habang nilalaro sa isang kamay niya ang Rubik's Cube. 6 na taon na ang nakalipas nang huling beses nang nakita ang binata. Ngunit kahit ganoon, ay tila ba wala man lang pagbabago sa itsura nito. Gwapo pa rin ito at maganda ang katawan. Ikaw pala yung babaeng gusto raw ako makita at makausap? Tanong ni Jiro habang hindi inaalis ang diretsyo niyang tingin kay Queen. Muling napalunok si Queen nang marinig niya ang malalim at tila ba nakakaakit na boses ng binata. Muling nanumbalik sa kanyang alaala ang mga nangyari noon, kung saan dahil sa titig sa kanya ni Jiro at sa boses itong kakaiba ang epekto sa kanya, kung kaya't hindi niya napigilan na maibigay ang kanyang sarili sa binata noon. Sige na Theo, iwanan mo na muna kami. Baling ni Jiro kay Theo na sumunod din kaagad at lumabas ng opisina. Anong pangalan mo? Anong kailangan mo? At bakit mo ko gustong makausap?
Sunod-sunod na usisa nga ni Jiro kay Queen na siyang nanatiling nakatayo sa harapan niya. Ako si Queen. Siguro nga hindi mo na ako matatandaan pa. Dahil 6 na taon nang nakalipas nang huling beses na nagkita tayo. At hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandito ako dahil gusto kong isangla ang sarili ko sa'yo. Direkta ngang sagot ni Queen sa binata na walang pag-aalinlangan. Biglang natigilan naman si Jiro na animoy na bigla sa kanyang narinig. What? Sandali. Tama bang narinig ko? Nandito ka para isangla ang sarili mo sa akin? Oo. Gusto kong isangla ang sarili ko sa'yo. Seryoso ka ba dyan? Medyo natatawa pang untag ni Jiro. Ano yun? Isasangla mo ang sarili mo? Katulad sa mga bagay at bahay na kapalit ay pera? Hindi ako nagbibiro. Isasangla ko ang sarili ko sa'yo kapalit ng pera. Kahit anong gusto mo gagawin ko. Bigla namang napangisi si Jiro at hindi makapaniwalang umiling-iling. Mga tao nga naman. Talagang gagawin ang lahat para lang sa pera. Kahit pang isang lang sarili. Kakaiba talagang nagagawa ng pera, no? Alam mo, wala akong pakialam kung anong gusto mong isipin. Bahala ka. Pero kailangan ko ng pera ngayon. Naalala kita kaya naman naisip kong isang lang ang sarili ko sa'yo. 6 na taon nang nakalipas. Pero aminin mo, katulad mo, wala rin nagbago sa itsura ko. Pwede mong gawin ang gusto mong gawin sa akin dahil magiging pag-aari mo na ako. Kahit na sa loob ni Queen ay kinakabahan siya, ay pilit niya itong nilalabanan. Ayaw niya mang gawin ito. Wala na rin siyang ibang pagpipilian pa. Para sa perang kailangan niya, ay kailangan niya rin lunukin muna ang pride niya at kalimutan muna ang dignidad niya. At paano ka naman nakakasiguro na papayag nga ako sa gusto mo? Nakangisip ang tanong ni Jiro habang tila ba ini-examine ang kabuuan ni Queen. Tama nga si Theo. Maganda ka nga at may balingkinita na pangangatawan. Pero hindi yun magiging garanteya para pumayag ako sa gusto mo. Bahagyang natahimik si Queen na animoy nag-iisip. Bago kasi siya nagtungo sa kinaroroonan ni Jiro, isa lang ang nasa isip niya. Na kahit anong mangyari ay kailangan niyang mapapayag ang binata sa gusto niya para sa malaking halaga na kailangan niya. Nilunok niya na ang pride niya at nawala na rin siya ng dignidad nung tumapak siya sa building na pagmamay-ari ng mga Monreal. Kaya hindi yun pwedeng mawala ng saysay. Mr. Monreal, nakikiusap ako. Sinisigurado ko sa'yo na hindi mo pagsisisihan kapag pumayag ka na isang lang sarili ko sa'yo. Lahat naman gagawin ko eh. Kahit ano. Wala na akong pakialam ano man ang isipin ng ibang tao. Sadyang kailangan ko lang talaga ng pera. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin sa sinabi mong hindi ko pagsisisihan kapag pumayag ako sa gusto mo. Hindi ko rin alam kung bakit kailangan mo ng pera para umabot ka sa puntong to. Pero hindi kita pipilitin na sabihin ang dahilan mo. You look desperate sa totoo lang. Pero bigyan mo muna ako ng ilang oras para pag-isipan ang gusto mong mangyari. Ibigay mo sa akin ang contact number mo. Kapag tinawagan kita, ibig sabihin pumapayag ako. Pero kapag wala kang na-receive na tawag within 24 hours, alam mo na ang ibig sabihin nun. Makakaalis ka na. Salamat. Umaasa akong tatawagan mo akong Mr. Jiro Monreal. Huling pahabol pang ang sambit ni Queen bago siya tuluyang lumabas ng opisina. Paglabas nga ni Queen ay tila ba naubusan siya ng lakas nang muntikan na siyang matumba. Mabuti na lamang at nakahawak kaagad siya sa pader. Ilang minuto rin niyang pinigilan at kinontrol ang sarili kanina makausap lang ng maayos si Jiro. At ngayon nga ay para siyang halaman na nalanta. Hindi niya akalain na ganoon pa rin ang epekto sa kanya ng binata katulad noon. 6 na taon nang nakalilipas. Ganoon pa man, ay hindi pa rin niya magawang maging kampante. Hindi niya kasi sigurado kung tatawagan ba siya ni Jiro o hindi. Oh, kumusta ang pag-uusap ninyo ni Sir Jiro? Biglang tanong ni Theo kay Queen. Tinitigan ni Queen si Theo sa kasumagot. Okay naman, maghihintay pa ako ng resulta. Salamat nga pala sa pagpapapasok mo sa akin kanina ha. Kung hindi ka dumating, baka tuluyan na akong tinaboy ng mga guards
At hindi pa ako nagkaroon ng chance na makausap si Jiro. Wala yun. Tsaka sabi mo naman importante yung sadya mo kay Sir Jiro, di ba? Sana lang maging maayos ang resulta kung ano man yun. Oo nga eh. Sige, aalis na ako. Salamat ulit. Paalam ni Queen saka nga tuluyang umalis at nagpunta sa ospital. Oh, kamusta? Nakapag-usap na ba kayo ni Jiro? Anong nangyari? Tutulungan ka ba niya? Sunod-sunod ngang usisa ni Mariel na siyang kaibigan ni Queen pagkapasok niya sa loob ng isang kwarto. Kumusta Rio? May nangyari ba habang wala ako? Konsulta naman ni Queen ang una niyang lapitan ng anak niyang nakahiga sa hospital bed. Kanina nagising siya, hinahanap ka niya. Sinabi ko na may pinuntahan ka lang sandali kaya nakatulog ulit siya. Sagot naman ni Mariel. Bumuntong hininga naman si Queen. Kanina, pinigilan ako ng mga guards. Pinapaalis nila ako dahil wala raw akong appointment kay Jiro. Mabuti na lang at dumating yung assistant ni Jiro. Kaya ayun, nakausap ko nga si Jiro. Oh, tapos anong nangyari? Nasabi mo ba yung tungkol sa anak ninyo? Anong sabi ng tatay ni Rio? Hindi ko sinabi sa kanyang tungkol kay Rio. Nakiusap lang ako sa kanya na kung pwede isang lako ang sarili ko kapalit ng pera. Ano? Teka, tinuloy mo talaga yung balak mo tungkol sa isasangla mo ang sarili mo? Pero bakit? At saka, bakit hindi mo sinabi sa kanya ang tungkol sa anak ninyo? Mariel, hindi naman kasi ganun kadali yun eh. Wala na akong choice. Saka, hindi pa nga ako sigurado kung papayag ba siya eh. Kasi ang sabi niya, pag-iisipan niya pa. Kapag tumawag daw siya sa akin, ibig sabihin payag siya. Pero kapag hindi, di hindi. Queen, bakit hindi mo lang sinabi sa kanya na may anak kayo? For sure hindi yun magdadalawang isip na tulungan kayo, no? Baka nga gumawa pa yun ng paraan para makahanap ng heart donor. Katwiran pa ni Mariel. Buong akala niya kasi ay kaya pupuntahan ni Queen ang ama ni Rio upang ipaalam na nagkaroon sila ng anak at mayroon itong malubhang karamdaman. Subalit hindi niya inaasahan na iba pala ang ipinakausap ni Queen kay Jiro. Mariel, hindi mo ako naiintindihan. Hindi ganun kadali na sabihin kay Jiro ang tungkol kay Rio. Sa tingin mo ba maniniwala siya kapag sinabi kong nagkaroon siya ng anak? Baka mamaya niyan, husgahan niya pa ang buo kong pagkatao eh. Isipin mo naman kasi, 6 years, Queen. 6 na taon. Kung hindi man siya maniwala, edi sabihin mo, magpa-DNA test sila. Mayaman naman yun eh. DNA? Tapos ano? Kapag napatunayan na mag-ama nga sila, anong mangyayari? Mariel, may possibility na baka kunin nila sa akin si Rio at hindi ako papayag na mangyari yun. Sa'yo na rin mismo nang galing na mayaman sila. Kaya hindi malabong makuha nila sa akin ang anak ko. Pagrarason ni Queen, dahilan upang matahimik si Mariel nang maintindihan niya ang punto ni Queen. Simula noong ipinanganak ko si Rio, doon lang ako mas naging masaya. Si Rio ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Alam mo yan, Mariel. Siguro nga, hindi ko kayang punan lahat pagdating sa pinansyal o sa mga kagamitan na gusto niya. Pero handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Huwag lang siyang mawala sa akin. Hindi pabor ang mga magulang ko sa nangyari sa buhay ko. Kaya pinabayaan nila ako. Dahil sinumpa ko rin sa kanila na kaya kong mabuhay mag-isa. At kaya kong buhayin ang anak kong mag-isa. Ang problema lang, salat ako sa pera. Kaya humantong ako sa puntong lumapit sa ama niya. Kahit na hindi naman na dapat. Kaya hindi niya pwedeng malaman na nagkaroon kami ng anak. Dahil ayokong dumating sa punto na ilayo niya sa akin ang anak ko. Dahil kapag nangyari yun, hindi ko kakayanin, Mariel. Hindi ko kakayanin. Huwag kang mag-alala, Queen. Magiging maayos din ang lahat. Tutulungan din naman kita eh. Ipinalangin na lang natin na makahanap tayo ng heart donor para sa anak mo. Para gumaling na siya at hindi na mahirapan pa. Saad naman ni Mariel habang hinahagod niya ang likod ni Queen. Ilang minuto rin silang nabalot ng katahimikan habang pinagmamasdan lamang si Rio na ngayon ay natutulog pa rin. Maayos pa naman kasi si Rio noong umaga. Subalit bigla na naman itong inatake ng sakit sa kanyang puso. Kaya dali-daling isinugod ni Queen ang anak niya sa ospital.
Batid din nilang lahat na mas lumulubha pa nga rin ang sakit ni Rio. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking doktor. "Dok, kumusta po pala ang lagay ng anak ko?" Kaagad na tanong ni Queen sa doktor. Queen, tatapatin na kita. Mas lumalala ang sakit ni Rio. Kailangan mo siyang alagaan ng husto. Painumin mo siya palagi ng mga medicines niya. Huwag mo rin siyang hahayaang mapagod o makaramdam ng sobrang emosyon dahil makakaapekto yun sa sakit niya. Pero the more na mas nahihirapan siya, the more na kailangan na nating magmadali para makahanap ng heart donor. Nang sa gayon ay mangyari na ang heart transplant. Dahil heart transplant na lang ang tanging paraan para madugtungan pa ang buhay ng anak mo. Bata pa si Rio. Ipagdasal na lang natin na sana may mahanap na tayong heart donor. Ganun pa man, kung sakali man na magkaroon ng heart donor, kinakailangan mo pa rin ng malaking halaga para sa operasyon. Mas lalong umigting ang pagnanais ni Queen na sana ay tumawag sa kanya si Jiro. Dahil si Jiro lang ang naiisip niyang tanging paraan at tanging makakatulong sa kanila. Nang magising na nga si Rio ay umuwi na agad sila. Nagpaalam na rin si Mariel upang umuwi sa kanyang sariling tahanan. Habang natutulog nga si Rio sa kama, ay hindi naman mapakali si Queen na siyang palakad-lakad sa kwarto habang pasilip-silip sa hawak niyang telepono. Inaantabayanan niya kasi ang tawag ni Jiro kung sakali mang tatawag nga ito. Kinakabahan nga rin siya dahil baka hindi tumawag ang binata at mabaliwala lang ang pagpunta niya roon kanina. Lumipas pa ang 2 oras ay wala man lamang natanggap si Queen na tawag o kahit text man lang. Napaupo na lamang siya sa kama na tila ba nawawalan na ng pag-asa. Mayaman nga pala si Jiro at mahilig sa babae. Natural, hindi yun papayag sa gusto ko. Dahil kahit sinong magagandang babae ay kaya niyang makuha kung gugustuhin niya. Baka nga, hindi na rin ako pumasa sa standards niya eh. Malungkot na wika pa nga ni Queen sa kanyang sarili. Humugot ng isang malalim na buntong hininga si Queen bago niya tinapunan ang tingin ng kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kama. Balak na niya sanang humiga at tabihan ito nang biglang mag-ring ang phone niya. Napapitlag pa si Queen dahil sa gulat. Kaagad niyang kinuha ang phone niya at sinagot ang tawag ng isang unregistered number at umaasang sana si Jiro na iyon. Hello? Hello? Sino to? Is this Queen Marquez? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Dahilan upang mapalunok si Queen dahil kilalang kilala niya kung sino ang nagmamay-ari ng malalim na boses na iyon. Yes, ako nga. Kinakabahan na sagot naman ni Queen. Hindi niya kasi maipaliwanag ang nararamdaman niya. Bigla na lang kasing kumabog ng mabilis ang dibdib niya. Hindi niya mawari kung dahil ba sa kaba o kung dahil sa boses ng binata. Mukhang alam mo na rin naman ang dahilan kung bakit ako tumawag, hindi ba? Ibig sabihin, pumapayag ka ng isang lako ang sarili ko sa'yo? Oo, kapalit ng perang kailangan mo. Magiging pag-aari na kita. Bukas magkita tayo. Pag-usapan natin ang mga dapat mong gawin. Iti-text ko sa'yo kung saan. Sabi nga ni Jiro sa kabilang linya bago niya pinatay ang tawag. Hindi man lamang nakapagsalita pa si Queen, ngunit kahit ganoon ay sobrang saya pa rin ang nararamdaman niya. Ang kaninang malungkot at wala ng pag-asang mukha ni Queen ay napalitan ng isang may malawak na ngiti. Ngayon ay kahit paano ay hindi na niya po problemahin pa ang pera. Dahil sa tuwa ay nahiga na nga si Queen at masayang niyakap ang anak niyang si Rio. Kinabukasan nga ay kabadong nagpunta si Queen sa isang restaurant kung saan sila magkikita ni Jiro. Hinanda niya ang sarili hanggang sa dumating na nga ang binata. Ang aga mo namang dumating. Ganun mo ba ako gustong makita? Bungad na hirit ni Jiro at hindi naman nakaimik si Queen. Well, hindi lang ako sanay na babaeng nauuna sa akin sa meeting place. Kasi palaging ako yung naghihintay. Kaya nakakapanibago lang na nauna ka. Pinaghintay pa yata kita. Hindi naman, ayos lang. Isa pa, ako naman yung may sadya talaga sa'yo sa umpisa pa lang. Kaya natural lang na hindi kita paghintayin.
Ano nga pala yung mga gagawin ko? Tanong pa ni Queen na tila ba hindi na makapaghintay. First, may kontrata kang kailangan na pirmahan. Katibayan yun na isinangla mo ang sarili mo sa akin. At pag-aari kita hanggang sa matubos mo na rin ang sarili mo mula sa akin. Nasaan yung kontrata? Hindi naman nagsilita si Jiro nang biglang mapatingin si Queen sa isang lalaking papalapit sa direksyon nila. Iyon ay si Theo. Bit-bit ang isang envelope na inilapag sa mesa sa tapat mismo ni Queen. Walang pag-aalinlangan na binuksan naman iyon ni Queen at binasa ang papel na nakapaloob doon kung saan iyon ang kontrata na tinutukoy ni Jiro. Agree ka ba sa lahat ng nandyan? Hindi naman ako madamot. Kahit magkano pa ang hingin mo, pwede kong ibigay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko lang naman basta sasayangin o lolustayin yung pera mo. Salamat sa pagpayag. Balang araw, mababayaran din kita at matutubos ko rin ang sarili ko sa'yo. Take your time, Miss Marquez. Hanggat hindi mo pa natutubos ang sarili mo sa akin, pag-aari pa rin kita kahit gaano pa katagal. Bukod doon, malaya ka pa rin naman kahit nasabihing pag-aari kita. Hindi naman kita ikukulong sa sarili kong mundo. Kailangan lang, present ka kapag kailangan kita. Nakasaad naman yan sa kontrata. And I assume na agree ka sa lahat ng yan. Naiintindihan ko. Malinaw sa akin ang nasa kontrata. Nagkatitigan sila sa mga mata nang bigla namang magrigang cellphone ni Queen na siyang nakapatong sa mesa. Lahat ng atensyon nila ay nabaling doon kung saan kitang-kita nila ang pangalan ng tumatawag kay Queen. Kinuha ni Queen ang cellphone niya at tumitig sa lalaking kaharap niya na animoy hinihingi niya ang permiso nito upang sagutin ang tawag. Go ahead, sagutin mo. Sabi sa kanya ni Jiro. Kaya naman, tumayo si Queen at bahagyang lumayo para sagutin ang tawag ng kanyang anak. Baby, ano yun? May boyfriend na siya? Kunot noong tanong ni Jiro sa kawalan, patukoy sa pangalan ng tumawag na nakarehistro sa phone ni Queen. Baka naman hindi niya boyfriend yun, Sir Jiro. Siguro nga. Kasi kung may boyfriend na pala siya, bakit niya isasangla ang sarili niya sa akin? Pero, bakit baby yung tumawag sa kanya? Pwede mo naman siyang tanungin, sir, kung talagang naku-curious ka kung sino yung tumawag sa kanya. No, hindi na. Baka isipin niya pang nakikimaritis tayo sa buhay niya. Tanggi naman ni Jiro. Hindi naman nagtagal, ay bumalik na si Queen matapos nitong makausap ang anak niyang si Rio. Ngunit kaagad din silang nagpaalam kay Jiro. Hindi naman na nagtanong pa si Jiro at hinayaan nilang niya na umalis si Queen. Ay, mabuti naman at pumayag si Jiro. Ngayon hindi mo na po problemahin pa ang tungkol sa pera. Ani Mariel habang nakaupo sila ni Queen sa sala. Tama ka, Mariel. Ang iisipan na lang natin ngayon ay kung paano makakahanap ng heart donor para sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Kinokonta ko naman na yung mga kakilala ko, lalo na sa abroad. Sinabi ko rin sa kanila na willing kang magbigay ng pera. Basta makahanap lang tayo ng heart donor. Sana nga talaga makahanap na tayo ng heart donor sa lalong madaling panahon. Hindi pwedeng lumala ng husto ang kalagayan ni Rio. Hindi ko kakayanin kapag nawala siya sa akin. Queen, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Magiging okay din ang lahat. Magiging okay rin si Rio. Makakahanap din tayo ng heart donor, okay? Mommy? Nang hihinang tawag ni Rio sa kanyang mommy habang pababa siya ng hagdan at hawak ang kanyang dibdib. Rio! Sigaw ni Queen at dali-dali nilang nilapitan ni Mariel ang batang si Rio. Ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo, ha? May masakit ba sa'yo, anak? Alalang-alalang tanong ni Queen. Ang kanina'y tila ba nahihirapang mukha ni Rio ay unti-unting napalitan ng ngiti saka sinabing, "It's a prank po. Sorry po, Mami. Okay lang po ako." Bumagsak naman ang mga balikat ni Queen at niyakap ang kanyang anak. Rio naman, huwag mo nang uulitin yun, ha? Hindi magandang biro yun. Sobrang nag-aalala ko sa iyo eh. Sorry po, Mami.
Kasi naman po, ang seryoso niyo pong dalawa ni Tita Mariel. Sorry po, lagi na lang po kayong nalulungkot ng dahil po sa akin. Mangiyak-ngiyak na hingi ng tawad naman ni Rio. Hinarap ni Queen ang anak niya at tila ba pinipiga ang puso niya habang pinagmamasdan ng anak niya. Rio anak, huwag kang humingi ng sorry, okay? Huwag mong sisisihin ang sarili mo. Pangako namin sa'yo, gagaling ka. Gagaling ka sa sakit mo anak, okay? Kaya maging matatag ka lang at sundin natin yung mga bilin ng doktor, okay? Opo, Mommy. Muli nga silang nagyakapang mag-ina at maski si Mariel ay nakiyakap na rin. Rio anak, simula bukas, mag-work na si Mommy ha? Kaya si Tita Mariel mo na muna ang bahala sa'yo habang wala ako, okay? Sige po, Mommy. Huwag ka po mag-alala. Magiging mabait po kay Tita Mariel. Magbibehave po ako at hindi po magpapasaway para hindi po siya mahirapan sa pagbabantay at pag-aalaga po sa akin. Iinumin ko rin po ang mga gamot ko. Wow! Very good naman ang anak kong yan. Aasahan ko yan ha. Naku Rio, huwag ka rin mag-alala kasi aalagaan din kita ng mabuti habang wala ang mommy mo. Sabi naman ni Mariel. Naging masaya nga ang hapunan nila hanggang sa matapos silang kumain. Kinumutan ni Queen si Rio at handa na rin sana siya para matulog nang biglang tumunog ang cellphone niya. Nakita niyang tumatawag sa kanya si Jiro dahil sinave niya ang pangalan nito. Sinend ko na yung paunang 100,000 sa bank account mo. May isisend akong address sa'yo. Pumunta ka rin bukas ng umaga. Kaagad nasabi ni Jiro sa kabilang linya nang sagutin ni Queen ang tawag. Okay sige, noted. Sagot naman ni Queen. Wala na rin siyang narinig pang nagsalita sa kabilang linya. Iyon pala ay binabaan na siya ng tawag ni Jiro. Kaagad din siyang may na-receive na text mula kay Jiro kung saan nakapaloob ang address na sinasabi ng binata na dapat niyang puntahan bukas. Kinabukasan nga ay matiwasay na nagpaalam si Queen sa kanyang anak na si Rio na siyang ibinili niya muna sa kanyang matalik na kaibigang si Mariel at pinuntahan ang address na tinext sa kanya ni Jiro. Nasa harap ngayon si Queen ng isang kondo habang nagtataka. Hindi naman siya nagkamali ng address na pinuntahan kaya malamang ay dito talaga siya pinapunta ni Jiro. Upang makasigurado ay tinext niya si Jiro at ipinaalam niya na naroon na siya. Ilang segundo lamang ay biglang bumukas ang pinto na nasa harap niya at bumungad sa kanya si Jiro na nakatapis lamang ng tuwalya sa may bandang bewang nito. Halatang bagong ligo lang ito. Napamulat naman ang mga mata si Queen dahil hindi niya inaasahan na makikita niya sa ganong estado ang binata. Pasok. Utos sa kanya ni Jiro na dagli naman niyang sinunod. Pagpasok ni Queen sa loob ay bumungad sa kanya ang magulo at makalat na unit ng binata. Pasensya na kung magulo at makalat ang kondo ko. Wala lang talaga akong oras para maglinis. Paumanhin ni Jiro nang mapansin niya ang kakaibang titig ni Queen sa paligid. Hindi naman nagsalita si Queen. Sa halip ay sinundan niya si Jiro nang magtungo ito sa kwarto. Sunod-sunod na napalunok si Queen. Hinanda na niya ang sarili niya para dito pero kinakabahan pa rin talaga siya. Ganoon pa man ay nag-ipon siya ng lakas ng loob sa kadahan-dahan at isa-isang tinatanggal ang botones ng suot niyang puting long sleeve. Napalingon naman sa kanya si Jiro at nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Anong ginagawa mo? Ha? Bakit? What the? Queen, hindi natin gagawin ang bagay na yun, okay? Hindi kita pinapunta rito para sa bagay na yun. Ano? Ibig sabihin, hindi mo ako pinapunta rito para may mangyari sa atin? Queen, siguro nga gago ang tingin mo sa akin. Oo, siguro nga mahilig din ako sa babae. Pero hindi porket pag-aari kita ngayon. Gagawin na natin ang bagay na yun. Marami akong dinidate ng mga babae. Pero hindi ko sila kinakama. Pampalipas oras ko lang sila. Pinapunta kita rito para linisin itong unit ko. Maswerte ka dahil bukod kay Theo, ikaw pa lang ang pinapunta ko rito.
Ganun ba? Sige, maglilinis na ako. Nakayukong tura ni Queen sa kadagling lumabas ng kwarto ng binata at muling binutones ang suot niyang damit. Napasandal si Queen sa pader. Kahit papaano'y nakahinga siya ng maluwag dahil mali pa lang iniisip niya noong una pa lang. Hindi niya akalain na ganoon pala mag-isip si Jiro. Subalit, naalala niya ang sinabi ng binata na hindi nito ikinakama ang mga babaeng dinidate nito. Ibig sabihin, nakalimutan niya yung nangyari sa amin noon. Ikinama niya kaya ako. Pero sa bagay, sa dami ng mga babaeng dinate niya magmula noon, malamang ay hindi na niya maalala pa yung nangyari sa amin. Malungkot ang boses na sambit pa ni Queen. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit biglang kumirot ang puso niya dahil doon. Ilingid naman sa kaalaman niya na narinig ni Jiro ang sinabi niya dahil nakasandal din ito sa pinto ng kwarto kung saan malapit lang sa kinaroroonan ni Queen. Itinoon na ngaling ni Queen ang buong atensyon niya sa paglilinis hanggang sa natapos na nga niyang malinis ang buong unit ni Jiro at pagod na pagod siyang humiga sa sofa. Lumabas naman mula sa kwarto si Jiro at nakita niya si Queen sa sofa. Ilang sandali pa ay napangiti siya at hinayaan na lamang si Queen hanggang sa magising nga ito dahil nakaidlip pala ito dahil sa pagod. Sorry kung nakatulog ako. Kaagad na hingi ng sorry ni Queen sa binata nang umayos siya ng upo. Biglang may nag-doorbell kaya naman nagtungo si Jiro sa pinto at binuksan iyon. Isinara naman ito ang pinto saka nagtungo sa sala, bit-bit ang mga pagkain na in-order niya. Kumain na muna tayo. Mamaya lang, kailangan nating pumunta ng office. Uwi ka ni Jiro at tinabihan sa sofa si Queen. Bahagyang nailang pa si Queen, kaya umusog siya ng kaunti upang dumistansya sa binata. Saka sila nagsimulang kumain. Habang nasa opisina nga, ay walang ibang magawa si Queen kundi ang pagmasdan si Jiro, ang buong opisina, at ang iba pang mga kagamitan na naroon. Abala naman kasi si Jiro sa laptop nito at siya ay nakaupo lamang at naghihintay na utusan siya ng binata. Kahit na abala nga si Jiro sa kanyang ginagawa, ay madalas naman niyang sulyapan si Queen at batid niyang naiinip na ito. Ipagtimpla mo nga ako ng kape. Okay. Nakangiting sagot naman ni Queen. Saka tumayo at sinunod ang utos ni Jiro. Ilang araw pa ang lumipas at palaging na nagkakasama sina Queen at Jiro. Safe at secured naman si Queen dahil alam niyang walang ibang gagawin sa kanya ang binata. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin naman nagkukulang si Queen sa anak niya. Mabuti na lang din at nandyan ang matalik niyang kaibigang si Mariel para tulungan siya. Dito mo na lang ako ibaba. Wika ni Queen sa binata nang nagpumilit itong ihatid siya pauwi sa bahay niya. Hindi naman siya makatanggi, ngunit ayaw niya pang ipaalam kung saan talaga siya nakatira. Kaya kahit malayo pa sila sa bahay niya, ay pinahintunan niya ang sasakyan. Sigurado ka ba? Dito ka ba nakatira? Malapit naman na rito yung bahay ko. Nakakaya lang kasi talaga dahil baka naabala ka na. Kaya okay na ako rito. Salamat. Nakangiting tugon naman ni Queen. Pababa na sana si Queen ng kotse nang biglang mag-ring ang cellphone niya at tumatawag na naman sa kanya ang anak niya. Napatingin din si Jiro sa screen ng cellphone ni Queen at muli ay nabasa niya ang pangalang Baby. Salamat sa paghatid. Ingat ka sa pag-uwi. Nakangiting tura ni Queen kay Jiro bago siya lumabas ng sasakyan. Sinundan ni Jiro ng tingin si Queen habang naglalakad ito at may kausap sa phone. Pinaandar na rin ni Jiro ang kotse niya at nang madaanan niya si Queen ay kitang-kita niya kung gaano ito kasaya at kung gaano kalawak ang ngiti nito habang kausap sa telepono ang tumatawag sa kanya. Mabilis na pinaharurot ni Jiro ang kotse niya. Ngunit hindi talaga mawala sa isipan niya kung sino ba ang kausap ni Queen kanina. Dahilan upang maihinto niya ang sasakyan sa isang tabi at tinawagan ng kanyang assistant na si Theo. Hello, Theo? Yes po, Sir Jiro. May ipapagawa po ba kayo? Oo. Gusto ko sanang i-background check mo si Queen.
Gusto ko ring alamin mo kung sino yung baby na palaging tumatawag sa kanya. Okay po sir, noted po. Thanks. Balitaan mo ko kagad kapag may nakuha kang impormasyon. Huling habili ni Jiro bago niya pinatay ang tawag. Makalipas ang isang araw. Hello, Queen? Napatawag ka? Tanong ni Jiro nang sagutin niya ang tawag ni Queen. Ano kasi Jiro, pwede bang ngayong araw ay hindi mo na kita samahan? Para lang sana makapagpahinga ako. Medyo masama kasi talaga ang pakiramdam ko eh. Ganun ba? Sige, magpahinga ka na muna. Naku, salamat talaga Jiro ha. Sige, bye. Paalam na nga ni Queen at inunahan ng babaan ng tawag ang binata. Oh, anong sabi? Pumayag ba siya? Kumagat ba sa palusot mong may sakit ka? Sunod-sunod, nausisa ni Mariel na siyang nasa likuran lamang ni Queen. Hinarap ni Queen ang kaibigan niya at dahan-dahan siyang napangiti sa kamasayang tumango-tango. Oo Mariel, pumayag siya. Sa wakas, may papasyal na rin natin si Rio. Ganun ba? O ano pang hinihintay natin? Rio, halika na, aalis na tayo. Tawag nga ni Mariel sa bata. Tumakbo naman palapit sa kanila si Rio habang may excited na reaksyon. Natuloy nga sila sa pamamasyal. Kumain din sila ng masasarap na pagkain sa isang restaurant at saka na malagi muna sa isang parke upang magpahangin. Nga pala, kumusta na pala yung tungkol sa paghahanap ng heart donor ng makakilala mo? Wala pa rin ba silang nahahanap hanggang ngayon? Unfortunately, wala pa rin eh. Pero don't worry, hindi naman daw sila tumitigil sa paghahanap ng donor. Basta, patuloy lang tayong magdasal. Tipid na lang na napangiti si Queen at ibinaling ang kanyang tingin sa kanyang anak na si Rio na tahimik lamang na nakaupo habang nakatingin sa isang direksyon. Sinundan naman ni Queen kung saan nakatitig ang anak niya at doon niya nakita ang mga batang malayang nakakapaglaro. Mga batang malayang nagtatakbuhan at naghahabulan. Muling ibinalik ni Queen ang paningin kay Rio at bakas sa mga mata nito ang lungkot. Lungkot dahil hindi naman maaaring makapaglaro si Rio dahil sa kanyang kondisyon. Alam ni Queen na naiinggit si Rio at masakit para kay Queen na nakikitang ganito ang anak niya. Kung pwede nga lang ay ang kininalang niya ang sakit nito upang hindi na ito mahirapan pa at ma-enjoy nito ang buhay bilang isang bata. Anak, gusto mo ba ng ice cream? Pag-agaw ni Queen sa atensyon ni Rio. Automatic naman na napangiti si Rio nang marinig niya ang salitang ice cream. Opo, Mami. Sige po. Masaya nitong sagot. Kaya napangiti na rin sina Queen at Mariel. Samantala, si Jiro ay nasa biyahe at nagmamaneho ng kanyang kotse patungo sa kanyang opisina nang aksidenteng mahagip ng kanyang mga mata sina Queen. Noong una ay akala niya na mamalikmata lang siya na nakita niya si Queen. Ngunit sigurado siyang si Queen talaga ang nakita niya. Si Queen ba yun? Teka, ang akala ko ba may sakit siya at nagpapahinga siya ngayon? Bulong ni Jiro sa kanyang sarili nang ihinto niya ang sasakyan niya sa isang tabi upang mapagmasdan ng maigi sina Queen at upang makasigurado nga ay denial ng binata ang number ni Queen. Nung unay ring lamang ito ng ring, ngunit kalaunan ay sumagot din ito at doon nga nakumpirma ni Jiro na si Queen nga ang natatanaw niya ngayon na nakaupo kasama nina Mariel at Rio. Nasaan ka? Nandito ako sa bahay. Nagpapahinga. Bakit? May kailangan ka bang ipagawa o iuutos? Wala naman. Sige na, magpahinga ka lang. Tanging nasabi lang ni Jiro habang may kakaibang ngisi sa kanyang mga labi. Binabanan niya ang tawag, ngunit hindi pa rin niya inaalis ang paningin niya kay Queen. Maya-maya pa ay bumaba siya ng kotse nang biglang mahagip ng mga mata niya ang isang batang lalaking biglang tumakbo sa kalsada upang kuhanin ng isang bolang laruan. Ganoon na lamang ang kabang naramdaman ni Jiro nang matanaw niya ang isang kotseng papalapit sa kinaroroonan mismo ng bata. Kaya naman walang pagdadalawang isip at mabilis siyang tumakbo palapit sa bata
upang buhatin ito at sagipin. Ayos ka lang ba? Puno ng pag-aalalang tanong niya sa batang lalaki nang maibaba na niya ito sa gilid ng kalsada. Opo, salamat po pala sa pagligtas po sa akin. Nakangiting sambit naman ng batang lalaking si Rio. Mabilis pa rin ang kabog ng dibdib ni Jiro dahil sa kaba at takot na nararamdaman niya kanina at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Rio anak! Sigaw ni Queen habang patakbong tinutungo ang kinaroroonan ngayon ni Rio, habang si Maril naman ay nakasunod sa kanya. Anak, ayos ka lang ba ha? Nasaktan ka ba? Ayos lang po ako, Mommy. Anak naman lagi mo na lang pinag-aalala si Mommy. Bakit ba bigla kang tumakbo papuntang kalsada ha? Delikado yun. Paano kung nasagasaan ka ha? Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa'yo. Inuha ko lang po kasi itong bola. Naglalaro po kasi yung mga bata tapos biglang nahagis po yung bola papunta po sa kalsada. Naawa lang po ko kaya ako na po ang kumuha. Sa susunod, huwag mo nang uulitin yun ha. Sobra mo kaming pinag-alala ng Tita Marhil mo Opo, Mommy. Sorry po. Saka may sumagip naman po sa akin. Isa po. Itinuro nga ni Rio ang lalaking nagligtas sa kanya na si Jiro, na ngayon ay nakatayo na tila ba naging hangin na lang dahil hindi man lamang siya napansin ni na Queen. Marahan ngang nilingon ni Queen ang lalaking itinuro ng anak niya at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita niya si Jiro. Jiro? Anong ginagawa mo rito? Imbis na thank you, ayan talagang naririnig ko mula sa'yo. I was the one who saved your son. Sa tingin ko naman, deserve ko ng thank you mo, Miss Queen Marquez. Salamat. Salamat kasi niligtas mo ang anak ko. Nakayukong saad ni Queen na animoy nahihiya sa lalaki. Sa bagay, nagsinungaling nga pala siya rito kanina lang tungkol sa pagkakaroon ng sakit at ngayon ay kaharap na niya ito. You're welcome. By the way, hindi ko alam na may anak ka na pala. Nasaan pala ang daddy niya? Direktang ang tanong ni Jiro. Natigilan nga si na Queen maski na si Maria sa direct to the point na tanong ng binata. Napalunok pa nga si Queen at sinubukang mag-isip ng palusot. Wala na siyang daddy. Patay na ang daddy niya. Sige na. Kailangan na pala naming umalis. Magkita na lang tayo bukas, Jiro. Bye. Nagmamadaling ngang paalam ni Queen sa binata at umalis na nga silang tatlo palayo kay Jiro. Naiwan namang hindi makapaniwala si Jiro at maya-maya pa ay bumalik na rin siya sa kanyang kotse. Habang nasa biyahe ay tumawag sa kanya ang assistant niyang si Theo. Theo, anong balita? Sir Jiro, may impormasyon na po ako patungkol kay Miss Queen Marquez. Nandito po ako sa opisina ninyo ngayon. Sige, pupunta na ako dyan. Ani Jiro at pinaharurot ng mabilis ang sasakyan niya kaya nakarating siya kaagad sa opisina. Anong nalaman mo tungkol kay Queen? Tanong kaagad ni Jiro habang hinuhubad niya ang suot niyang black suit jacket na isinampay niya sa likod ng kanyang swivel chair bago na upo roon at humarap kay Theo. Sir Jiro, nalaman kong may anak pala si Miss Queen. Rio ang pangalan ng bata. Panimula nga ni Theo. Naalala naman ni Jiro ang mga nangyari kanina. Yes, may anak nga siyang lalaki. Simula nang ipinanganak na niya ang anak niya, wala na siyang ibang nakasama, kundi ang matalik lang niyang kaibigan na ang pangalan ay Mariel. Is that it? Wala ka bang nalalaman tungkol sa tatay ng bata? 6 years old po ang anak ni Miss Queen. Wala pong kinalakihan na amang anak niya. Dahil patay na raw ang ama ng bata. Wala po akong nalaman na ganyan, Sir Jiro. Hindi po namatay ang tatay ng bata. Ano? Anong ibig mong sabihin na hindi patay ang tatay ng bata? Ang sabi sa akin ni Queen, patay na raw ang ama ng anak niya. Marahil kaya sinabi niya yun ay dahil ayaw niyang malaman mo kung sino talagang ama ng bata.
Anong ibig mong sabihin, Theo? Sir Jiro, huwag ka po sanang mabibigla sa sasabihin ko sa iyo Pero sa nalaman ko po kasi, ikaw po kasi yung ama nung anak ni Miss Queen. Bakas naman ang munting gulat sa reaksyon ni Jiro nang umawang ang mga labi niya at medyo nalaki ang kanyang mga mata. Theo, huwag kang magbibiro ng ganyan. Tandaan mo, ako pa rin ang boss mo at ang CEO ng kumpanyang ito. Anytime pwede kang mawala ng trabaho sa kakabiro mo ng ganyan. Sir Jiro, never po akong nagbiro sa inyo. Lahat po ng sinasabi ko sa inyo ngayon ay totoo. Ngayon, para mas maniwala po kayo, bakit hindi niyo po tanungin ulit mismo si Miss Queen? Bukod doon, wala pong naging nobyo si Miss Queen 6 years ago. Wala siyang ibang kinilalang lalaki maliban sa'yo na nakadate niya at may nangyari pa sa inyo noon. Kaya ikaw lang ang pwedeng maging ama ng anak ni Miss Queen, sir. Tayo, please, lumabas ka na muna. Kailangan ko munang isink in yung mga sinasabi mo sa akin. Pero, Sir Jiro, may dapat pa po kayong malaman. Tayo, please. Seryosong sambit na ni Jiro dahilan upang wala nang magawa pa si Theo na tumango na lang at lumabas ng opisina upang iwan si Jiro ng mag-isa. Makalipas nga ang araw na iyon ay nagkita na ngang muli sina Jiro at Queen. Si Queen ay nanatiling tahimik lamang habang nasa loob ng opisina ni Jiro. Pinapakiramdaman din niya ang binata dahil simula pa kaninang umaga ay hindi man lamang siya kinausap nito. Sobrang seryoso nito at tahimik na tila ba ayaw nang alisin pa ang atensyon sa mga pinipirmahan niyang mga dokumento. Sorry, hindi na nga natiis pa ni Queen ang namutawing katahimikan sa kanila kaya humingi na siya ng tawad. Automatic namang napahinto si Jiro sa kanyang ginagawa at tumingin kay Queen. Sorry saan? Patay mali siyang tanong ni Jiro. Hindi naman nakasagot si Queen kaya tumayo si Jiro at naglakad palapit sa kanya. Nagsusorry ka ba sa pagsisinungaling mong may sakit ka? O nagsusorry ka dahil hindi mo sinabi sa akin na may anak ka? Natural, sa pagsisinungaling na may sakit ako. Wala naman kinalaman dito yung anak ko eh. Talaga ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may anak na pala? Bakit? Kapag sinabi ko ba sa'yo na may anak ako, papayag ka ba sa alok kung isang lang ang sarili ko sa'yo? Tsaka isa pa, kahapon lang naman ako nagsinungaling Nagsinungaling akong may sakit para mailabas at maipasyal ko ang anak ko. Kung nagagalit ka dahil doon, di sorry. Alam ba ng anak mo na isinanla mo ang sarili mo? Tell me, ano ba talagang dahilan at bakit isinangla mo ang sarili mo sa akin? Pwede ba, Jiro? Walang kinalaman dito ang anak ko. Isa pa, hindi niya rin pwedeng malaman kung ano man itong ginagawa ko. Talaga bang patuloy kang magsisinungaling at maglilihim Queen? Anong sinasabi mo? Bakit ka nagsinungaling sa akin na patay na ang tatay ni Rio? Bakit ayaw mo sabihin sa akin ang tunay mong dahilan kung bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Aminin mo nga sa akin, Queen. Ginagawa mo ba to para gantihan ako Para ano? Para paikutin ako? Para pabagsakin ako? Para simutin lahat ng yaman ko? Sunod-sunod na ngang tanong ni Jiro na tila ba hindi na kaya pa ng bumubugso niyang damdamin ang patuloy na paglilihim sa kanya ni Queen. Umawang ang bibig ni Queen. Ano bang mga sinasabi mo, Jiro? Anong klaseng mga akusasyon yan? Pwede ba, Queen? Sabihin mo na lang sa akin ang totoo. Aminin mo na lang sa akin ang totoo. Madiin ngang turan ni Jiro. Umiwas ng tingin si Queen at sunod-sunod na napalunok. Humugot siya ng malalim na buntong hininga sa kamuling hinarap si Jiro. Gusto mong malaman ang totoo? Gusto mong malaman ang buong katotohanan? Pues sige, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Oo, Queen. Gusto kong malaman. Sa tingin ko naman, deserve kong malaman ang totoo, hindi ba? Oo. Nagsinungaling nga ako, Jiro, tungkol sa ama ni Rio. Sinabi ko lang napatay na siya. Kahit na ang totoo ay hindi. Hindi ko ginagawa ang lahat ng to para maghigante o ano paman.
Ginagawa ko ang lahat ng to para kay Rio. Para sa anak natin, Jiro. May malubhang sakit si Rio. At sa lalong madaling panahon ay kailangan niya ng maoperahan. Kailangan ko ng malaking halaga para kung sakali man na matuloy ang operasyon at makahanap kami ng heart donor para sa kanya. Eh wala na akong ibang choice kundi ang lapitan ka para isangla ang sarili ko sa'yo kapalit ng pera. Puno ng emosyon na pag-amin na nga ni Queen habang sunod-sunod na nagsipataka ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Napahaguluhol na nga si Queen habang si Jiro naman ay hindi pa rin makapaniwala sa kanyang mga nalaman. Nang maya-maya pa ay biglang tumawag si Mariel kay Queen. Sinagot naman agad ni Queen ang tawag at napag-alaman niyang muling inatake na naman si Rio ng sakit niya. Kaya ay sinugod ka agad dito sa ospital. Dali-dali namang nagtungo doon sina Jiro at Queen. Mariel, anong nangyari? Okay lang ba si Rio? Queen, kanina kasi bigla na naman siyang nahirapang huminga eh. Kaya kaagad ko na siyang dinala rito sa ospital. Puno ng pag-aalala ang mukha ni Queen habang hinahaplos niya ang mukha ng anak niya na ngayon ay nakahiga sa hospital bed. Lumapit na rin sa kanila si Jiro na nalulumbay na rin sa kalagayan ng kanyang anak. May congenital heart disease si Rio. Lalong lumulubha ang kalagayan niya kahit na nagtitake pa siya ng mga gamot. Sabi ng doktor, ang tanging paraan nilang para makasurvive siya ay heart transplant. Kaya lang, hindi ganun kadaling makahanap ng heart donor. Paliwanag ni Queen kay Jiro. Nanatiling pinagmamasdan lang ni Jiro ang kanyang mag-ina na tila ba malalim na nag-iisip hanggang sa lumabas siya ng kwarto at sakto namang kararating lang ni Teo. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa sakit ni Rio? May diin ngang salubong ni Jiro sa kanyang assistant. Sir, sasabihin ko naman sana dapat sa'yo kahapon. Kaya lang pinalabas mo ko ng opisina kaya hindi ko na nasabi. Pagdadahilan ni Teo, hindi naman na nakaimik pa si Jiro dahil kasalanan niya rin kung bakit hindi niya nalaman agad ang tungkol sa sakit ng kanyang anak. Siya nga pala, Theo. Gawin mo ang lahat ng paraan para makahanap ng heart donor. Kontakin mo lahat ng pwedeng kontakin. Gamitin mo ang koneksyon ko. Magbayad ka ng malaking halaga kung kinakailangan. Ang importante, makahanap ka agad ng heart donor para sa anak ko sa lalong madaling panahon. Yan lang ang tanging magagawa ko para sa kanya sa mga taon na nagkulang ako bilang ama niya. Sige po, Sir Jiro. Ngayon din po, gagawin kong ipinag-uutos ninyo. Sunod naman ni Theo, saka umalis at iniwan si Jiro. Salamat. Sambit naman ni Queen na siyang nasa likuran lang pala ni Jiro at nakikinig sa usapan nila. Huwag kang magpasalamat. Kung sana'y sinabi mo sa akin agad, baka sakaling ngayon may nahanap na tayong heart donor para kay Rio. Malamig ang boses na tugon naman ni Jiro. Natahimik na lamang si Queen dahil naiintindihan niya kung saan nanggagaling si Jiro at kung bakit ito malamig sa kanya. Hanggang sa nagpakilala na nga si Jiro kay Rio. Ikaw po ba talaga ang daddy ko? Inosenteng paninigurado pa ni Rio nang ihatid nga sila nito pauwi sa bahay ni na Queen pagkagaling sa ospital. Sandaling nagkatinginan naman sina Queen at Jiro. Rio anak, sorry kung nagsinungaling ako sa'yo ha. Ang totoo niyan, buhay pa talaga ang daddy mo at nasa harapan mo siya ngayon. So, totoo pong may daddy po ako? Totoo po na yung tao po na nagligtas sa akin nung muntik na po akong masagasaan na yung daddy ko po? Tumango-tango naman si Queen bilang tugon. Unti-unti ngang lumitaw ang napakalawak ng ngiti sa maninipis at maliliit na mga labi ni Rio bago niya nilapitan si Jiro na siyang niyakap niya sa mga hita nito. Napangiti na rin si Jiro dahil sa pagtanggap sa kanya ng kanyang anak. Kinarga niya ang bata at kinausap. Sobrang napakasarap nga sa pakiramdam ng mga sandaling iyon para kay Jiro. Buong buhay niya ay ngayon niya lamang ito naramdaman. Jiro, andito ka na kumain ng hapunan ha? Magluluto ako. Sige. Tipid na sagot lang ni Jiro. Magkasamang nagtungo naman sina Mariel at Queen
sa kusina upang magluto. Queen, ano bang nangyayari? Paano niyo nalaman ng totoo? Hindi ko rin alam. Kanina, bigla na lang niya akong kinumpronta eh. Kaya nawalan ako ng choice kundi ang sabihin sa kanyang totoo. Saka, alam mo naman yung si Jiro. Mayaman yan. Kaya hindi imposible na baka ipina-background check niya ako. Kaya nalaman niya ang tungkol sa anak ko. Isa pa, wala naman na akong magagawa pa. Dahil alam na rin niya. Wish ko lang na sana hindi niya maisipang kunin sa akin ang anak ko. For sure naman hindi yun gagawin ni Jiro, no? Wala sa itsura niya eh. Tsaka mukhang gusto ka niya. Ha? Mariel, itiko mo nga yung bibig mo. Anong gusto ka dyan? Imposible ang sinasabi mo. Kaya iwaksi mo ang ideyang yan sa isip mo. O bakit? Hindi naman kasi imposible yun. Napapansin ko lang kasi yung mga tingin niya sa'yo eh. Kakaiba. Para bang may feelings. Ay nako Mariel, magluto na lang tayo. At baka nagugutom na si Rio. Si Rio o si Jiro? Makahulog ang panunukso pa ni Mariel sa kanyang kaibigan. Kaya sinamaan siya nito ng tingin na tinawanan lamang ni Mariel. Matapos nga nilang magluto, ay inihanda na nila ang pagkain. At pagkatapos ng kumain ay nagpahinga na nga si Rio, saka naman umalis na rin si Jiro. Ilang araw pa ang lumipas, ay sinikap ni Jiro na mabigyan ng oras ang kanyang anak upang mas lalong makuha ang loob nito. Habang nasa sala nga sila at abala si Rio sa mga pasulubong na ibinili ni Jiro para sa kanya, ay bigla na lamang may nagring na telepono na siyang pagmamay-ari din pala ni Jiro. Tumayo si Jiro mula sa pagkakaupo upang sagutin ang kung sino mang tumawag sa kanya. Hello? Hello, Sir Jiro. Good news. Meron na pong heart donor para sa anak ninyo. Really, Theo? Good news nga yan. Finally, matutuloy na rin ang operasyon ni Rio. Salamat ha, Theo. Masayang ang sambit ni Jiro habang may malapad na ngiti bago niya ibinaba ang tawag. Si Theo ba yung kausap mo? Tama ba ang narinig ko? Matutuloy na ang operasyon ni Rio? Usisa nga ni Queen na siyang nasa likuran lang ni Jiro. Oo, Queen. May nahanap na silang heart donor. Sa wakas, ma-ooperahan na rin ang anak natin. Masaya pang ang sambit ni Jiro. Labis din ang pagkatuwa ni Queen sa narinig dahilan upang mapayakap siya sa binata, dala ng kanyang labis na emosyon. Nagulat si Jiro, ngunit unti-unti na rin siyang napangiti dahil doon. Ilang araw pa ang lumipas, hanggang sa sumapit na nga ang araw ng operasyon ni Rio. Mommy, Daddy, talaga po bang gagaling na po ako? Nanghihinang ang saad ng batang si Rio habang nakahiga sa hospital bed at maya-maya lamang ay mangyayari na ang operasyon para sa kanyang heart transplant. Oo naman anak, gagaling ka na. Basta maging matatag ka lang ha. Pagkatapos ng operasyon mo, wala ka nang iindahin na sakit. Malaya ka na makakapaglaro. Di ba? Noon mo pa gustong-gustong makipaglaro sa ibang mga bata? Tama ang mommy mo anak. Gagaling ka. Pagkatapos nun, gagawin natin ang lahat ng gusto mo. Ibibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Talaga po? Yay! Sana po, kapag magaling na po ako, mabuo na po ang pamilya natin. Iyon lang po ang gusto ko, mommy at daddy. Gusto ko lang po magkaroon ng buong pamilya. Pwede po ba yun? Oo naman anak. Promise, kapag magaling ka na, magiging okay ng lahat. Mabubuo na rin ang pamilya natin. Nakangiting tugon nga ni Jiro sa kanyang anak. Wala naman kasing problema sa kanyang hiniling ni Rio dahil matagal na siyang may nararamdaman para kay Queen at hindi niya yun itatanggi. Dumating na nga ang oras para sa operasyon ni Rio. Kaya naman nakaupo lamang sina Queen at Jiro sa lobby habang naghihintay at kinakabahan. Sana maging successful ang operasyon niya. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang operasyon.
Gagaling ang anak natin. Wika naman, sa kanya ni Jiro nang hawakan nito ang kamay niya. Nagkatitigan sila sa kanilang mga mata na ngayon ay punong-puno ng emosyon. Yung hiling ng anak natin. Seryoso ako sa ipinangako ko sa kanya na mabubuo ang pamilya natin. Queen, kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon para sa anak natin. Ang totoo niyan, naalala kita kaagad. Hindi ko man masabi pero ikaw lang yung babaeng nahalikan ko sa lahat ng mga babaeng nakadate ko noon. Sa'yo lang din tumibok tong puso ko. Kaya nga noon, akala ko may boyfriend ka. Kasi lagi kong nakikita yung baby na laging tumatawag sa'yo. Ha? Teka, inakala mong nobyo ko yung lagi kong nakakausap sa phone? Hindi. Si Rio yun. He's my baby kaya ayun. Ang baby ang nakaregister sa kontak ko. Pero, ibig sabihin, matagal mo na akong gusto? Oo, matagal na nga kitang gusto. Hindi ko rin alam eh. Saka, sa tingin mo ba, basta na lang ako papayag na isang lamang ang sarili mo sa akin kung wala ka talagang puwang sa puso ko? Hindi lang ako makapaniwala, Jiro. Ang akala ko kasi, ako lang ang nakakaramdam nito eh. Ang akala ko, ako lang talagang may gusto sa'yo noon pa man. Pag-amin na nga rin ni Queen sa kanyang nararamdaman para sa binata. Napangiti nga si Jiro sa kanyang mga narinig. Hindi niya kasi aakalain na may pagtingin na rin pala para sa kanya noon ang babaeng nagpapatibok sa puso niya. Nagyakapan nga silang dalawa at nangako sa isa't isa na sisikapin nilang maging masaya at maging buo ang kanilang pamilya para na rin sa kanilang anak na si Rio. Kahit na masaya ang mga puso nila sa kasalukuyan, hindi pa rin noon magagawang takpan o pawiin ang kaba at takot na nararamdaman nila sa nagaganap na operasyon ng kanilang anak. Queen, kumusta? Ano nang balita sa operasyon ni Rio? Kinakabahan at nag-aalalang tanong nga ni Mariel na siyang kadarating lang, nakasabay rin ang pagdating ni Theo para samahan ang kanyang boss na si Jiro. Inooperahan pa rin siya hanggang ngayon eh. Sana nga talaga maging successful yung operation niya. Huwag kang mag-alala. Isasamahan natin yan ng dasal, okay? Ilang oras pa nga silang naghintay sa labas ng operating room habang ang kanilang mga puso ay hindi pa rin mapanatag sa kaba. Makalipas nga ang ilang oras ay may doktor na lumabas na kanilang inaabangan at pinaulanan ng tanong patungkol sa operasyon ni Rio. Successful ang naging operasyon. Inihahanda na siya para ilipat ng kwarto. Nakangiting sagot ng doktor, dahilan upang makahinga ng maluwag sina Jiro, Mariel, Theo, at higit sa lahat ay si Queen na naiiyak pa nga dahil sa tuwa. Niyakap naman ni Jiro si Queen habang may ngiti sa kanilang mga labi. Laking pasasalamat nga ni Queen kay Jiro dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi makakahanap kaagad ng heart donor para kay Rio. Ganon din sa operasyon. Tunay ngang nagdidiwang kanilang mga puso dahil sa pagiging matagumpay ng operasyon ni Rio. Makalipas nga ang ilang buwan ay naging maayos na rin sa wakas si Rio. Masaya na rin sina Queen at Jiro dahil sa tunay nilang pag-iibigan. Mas itinutuon na rin ni Jiro ang kanyang atensyon sa kanyang mag-ina upang bawiin ang mahabang panahon na hindi niya nakapiling ang mga ito. Mabuti na lamang din at nandyan ang kanyang tapat at maaasahan na assistant na si Theo na siyang tumutulong sa kumpanya niya. Queen, may tanong ako. Biglang sambit ni Jiro habang nakaupo sila sa isang sapin na inilatag nila sa parke. Habang ang anak naman nilang si Rio ay kasama ng iba pang mga bata na malayang naglalaro. Ano yun, Jiro? Kontento ka na ba sa ganitong buhay? Alam mo, Jiro, makita ko lang na masaya si Rio. Kontento na ako. Sobrang saya ko ngayon dahil sa wakas. Nakikita ko ng maligayang anak ko. Noon kasi, parang dinudurog ang puso ko sa tuwing nakikita ko siya na malungkot habang pinapanood yung mga batang malayang nakakapaglaro. Pero ngayon, tingnan mo, ang saya-saya niya dahil sa wakas. Nagagawa niya na rin mag-enjoy na walang inaalalang sakit. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi? Kung ganon, anong ibig mong sabihin? Ang tinutukoy ko
ay yung tungkol sa atin, Queen. Kontento ka na ba sa ganitong setup? Kasi ako, hindi. Gusto kong mabuo tayo bilang isang pamilya. Queen, gusto kitang maging asawa. Handa ka bang pakasalan ako? Bahagyang nabigla naman ang naging reaksyon ni Queen. Jiro, hindi ka ba nabibigla lang o ano? Queen, pinag-isipan ko na to noon pa. Ayaw mo bang mabuo ng tuluyan ng pamilya natin? Kasi for sure, mas matutuwa si Rio doon. Isa pa, mahal naman natin ang isa't isa eh. Wala naman sigurong problema kung magpapakasal tayo, hindi ba? Bahagyang namula ang magkabilang pisngi ni Queen, lalo na noong maglabas nga ng singsing si Jiro. Will you be my queen forever? Tanong nga ni Jiro habang ipinapakita kay Queen ang isang napakagandang singsing. Sandaling tinitigan ni Queen ang singsing hanggang sa marahan nga siyang tumango. Siyempre naman, oo. Sino ba naman ako para tumanging magpakasal sa isang katulad mo, di ba? Ikaw kaya si Jiro Monreal, ang tatay ng anak ko, at ang dahilan kung bakit magaling na ngayon ang anak ko. Nakangiting pagpayag nga ni Queen. Tuluyan na ngang isinuot ni Jiro ang singsing sa palasingsingan ni Queen bago niya ito niyakap ng mahigpit at hinagkan sa noo. Siya nga pala, kailangan na nating umalis. Ha? Bakit? May iba pa ba tayong pupuntahan? Dadalhin ko kayo sa bahay. Gusto kasi kayong makita at makilala ni Mommy. Talaga? Gusto kaming makilala ng mommy mo? Oo, lalong-lalo na si Rio na apo niya. Nakangiting sagot ni Jiro. Tinawag na nga nila si Rio. At habang nasa biyahe ay patuloy ang kabang namumutawi sa dibdib ni Queen. Hindi niya inaasahan ito. At hindi pa siya handang makita o makilala ang magulang ni Jiro. Mga ilang sandali nga lang ay nakarating na sila sa isang mansyon at dahil doon ay mas lalong nadagdagan ang kaba ni Queen. Pagpasok nga nila sa loob ay isang hindi pa naman ganoon katandaan na babae ang sumalubong sa kanila na sa tingin ni Queen ay ang mami na ni Jiro. At nakumpirma na nga niya ito nang tawagin ito ni Jiro na mommy. Eto na ba ang apo ko? Ang cute-cute naman ng apo ko. Ikaw ba si Rio? Opo, ako po si Rio. Kayo po ang lola ko? Ang ganda niyo naman po. Oo, ako ang lola mo. Ang batang ito nga naman Manang-mana ka sa daddy mong bolero. Oh, siya apo. Kumain ka na muna. Marami akong ipinahandang pagkain. Yaya, samahan mo muna ang apo ko sa dining. Utos nga nito sa isang katulong, saka dinala paalis ng bata. So, ikaw pala yung babaeng nabuntis ng anak ko? Queen ang pangalan mo, tama ba? Opo. Bagay sa'yo ang pangalan mo. Queen. Queen of Gold Digger. Mom, hindi po ganyan si Queen. Huwag niyo naman pong sabihin yan, Mom. Kaagad na saway ni Jiro sa kanyang ina. Bakit, Jiro? Nagsasabi lang naman ako ng totoo She's a total gold digger. Pera lang ang habol niyan sa'yo at gagamitin ka lang yan para sa pansarili niyang interes. Nagawa nga niyang isang lang ang sarili niya sa'yo para sa pera, hindi ba? Mom, nagawa niya lang yun dahil kailangan niya ng pera para sa anak namin. Alam niyo naman na may malubhang sakit dating apo niyo, hindi ba? Malay ba natin kung ginagamit lang niya ang apo ko para makapanghot-hot ng pera sa'yo? Hindi ako papayag, Jiro, na ganyang klaseng babaeng pakakasalan mo. Matatanggap ko pang apo ko, pero hindi ko matatanggap ang babaeng yan. Pasensya na po kayo kung ganyan po ang impresyon niyo sa akin. Pero sana po, huwag niyo po akong husgahan dahil hindi niyo naman po ako lubos na kilala. At mali po ang lahat ng paratang ninyo. Ni minsan, hindi ko ginamit ang anak ko para sa pansariling interes ko. Wala lang akong choice noon at wala lang akong ibang malapitan. Kaya isinangla ko ang sarili ko kay Jiro. Iyon ay dahil mahal na mahal kong anak ko. At lahat ay kaya kong gawin para lang sa kanya. At hayaan niyo po, patutunayan ko po sa inyo na hindi pera niyo ang intensyon ko.
dahil mahal ko talaga ang anak ninyo. Buwelta naman ni Queen upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi naman na nakasagot pa ang ina ni Jiro at umalis na lamang. Kaagad namang niyakap ni Jiro si Queen. Huwag mo nang pansinin yung mga sinabi ni Mommy. Ganun lang talaga yun. Sooner, matatanggap ka rin nun. Ayos lang naman yun, Jiro. Pero huwag kang mag-alala. Dahil handa naman akong gawin ang lahat para mapatunayan at maipakita ko lang sa kanya na mabuti ang intensyon ko at talagang mahal kita. Puno ng kumpiyansang sambit nga ni Queen. Sa paglipas ng araw, sa bahay nga ni na Jiro tumuloy ang mag-ina. Kahit na kontra ang ina ni Jiro kay Queen, ay wala rin naman itong nagawa dahil hindi naman papayag ang kanyang apo na magstay sa kanila na hindi kasama ang kanyang ina. Madalas pa nga ay sinusungitan ng ina ni Jiro si Queen, subalit na natiling magalang at mapagkumaba naman si Queen dahil desidido siyang patunayan dito na hindi nagkamali si Jiro sa balak nitong pagpapakasal sa kanya. Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin goods para sa mami ni Jiro? Usisa nga ni Mariel sa kanyang kaibigan habang sila ay nasa kusina upang tulungan ang mga katulong sa pagluluto. Sakto naman na pupunta sa kanilang ina ni Jiro at napahinto ito nang marinig ang pinag-uusapan ni na Queen at Mariel. Hindi pa nga rin eh. Mukhang mahihirapan yata ako. Pero gagawin ko pa rin ang lahat para lang mapatunayan ko sa kanya na hindi ako katulad ng iniisip niya sa akin. Sagot naman ni Queen. Ay, kung alam lang ng mami ni Jiro kung gaano kakabuting tao, baka hindi kanya pag-isipan pa ng masama na lahat ng mga ginagawa mo ay para lang talaga sa anak mo at hindi ka gold digger katulad ng sinasabi niya. Sana nga lang talaga ay magbago ang isip niya sa akin. Sana lang makita niya na mabuti at malinis talagang intensyon ko, especially kay Jiro. Saad pa ni Queen. Matapos ngang marinig ng ina ni Jiro ang usapan ni na Queen at Mariel, ay umalis na ito at nagpahangin sa labas kung saan ipinatawag niya rin si Queen para kausapin. Labis naman ang kaba ni Queen dahil iniisip niyang baka may nagawa na naman siyang hindi nagustuhan nito. Gusto niyo raw ako makausap? Mahinahon ngang tanong ni Queen nang lapitan niya ang ina ni Jiro. Tumayo naman mula sa pagkakaupo ang mommy ni Jiro. Sa kamarahan na nalapitan si Queen habang seryoso ang reaksyon kung saan mas nakadagdag iyon sa kabang nararamdaman ni Queen. Kung may nagawa man po akong hindi maganda o hindi niyo po nagustuhan, ay sabihin niyo lang po sa akin. Hindi yun ang pakay ko sa iyo, Queen. Gusto ko lang humingi ng pasensya sa iyo kung hinusgahan man kita noon. Sana patawarin mo ako. Sadyang inaalala ko lang talagang anak kong si Jiro dahil ayokong gamitin lang siya na kung sino mang babae. Ayoko lang din siyang masaktan. Pero hindi mo ako binigo dahil pinatunayan mo sa akin na totoong pagmamahal mo para kay Jiro, na mabuti ang hangarin mo para sa kanya. Ngayon, masasabi kong mabuti ka talagang tao at bilang ina ni Jiro, tanggap na kita para maging asawa niya. Well, kahit naman kasi hindi kita tanggapin, alam kong pakakasalan ka pa rin niya dahil alam ko kung gaano kanya kamahal. Mabuting bata rin si Rio at iyon ay dahil mabuting tao ang mga magulang niya. Salamat, Queen, dahil napalaki mo ng tama at maayos ang aking apo. Mahaba at nakangiting lintayan ng ina ni Jiro na siyang hindi lubos na inaasahan ni Queen. Dahil nga sa tuwa, ay hindi napigilan ni Queen na yakapin ito at labis na nagpasalamat. Maraming salamat po. Maraming salamat dahil tanggap niyo na po ako. Maluhaluhang sambit pa nga ni Queen habang yakap ang ina ni Jiro. Lumipas pa nga ang ilang buwan at sumapit ng araw ng kasal ni Jiro at Queen kung saan naroroon din ang mga magulang ni Queen na hindi niya inasahan na dadalo. Hindi pa niya kasi ito nakakausap magmula noong mawala na ito ng pakialam sa kanya dahil sa pagbubuntis niya. Gayun pa man, ay masaya siya dahil masasaksihan ng kanyang pamilya ang isa sa pinakamasayang pangyayari sa buhay niya. Matapos ngang i-anunsyo ng pare, naganap ng mag-asawa sina Jiro at Queen ay nagpalakpakan ng mga tao sa loob ng simbahan. Lahat ay nakangiti
at batid mong lahat ay masaya para sa kaganapang sobrang mahalaga para kina Queen at Jiro. Ma, pa, mabuti po't nakapunta po kayo sa kasal ko. Naluluhangang kinausap ni Queen ang kanyang mga magulang sa venue ng reception. Natural, ikakasal ang maganda at nag-iisa naming anak, kaya hindi naman pwedeng palagpasin ang pagkakataong ito. Anak, patawarin mo kami ng mama mo ha. Patawarin mo kami kung noong mga panahon na kailangan mo kami, wala kami sa tabi mo at pinabayaan ka namin. Maiintindihan namin kung masama ang loob mo. Ano po ba kayo? Wala po akong sama ng loob sa inyo. Isa pa, mga magulang ko pa rin naman po kayo eh. Masaya nga po ako dahil nandito po kayo sa araw ng kasal ko. Hindi na nga napigilan pa ni Queen na tumulo ang kanyang mga luha sa kaniyakap ng kanyang mga magulang. Ipinakilala na nga rin ni Queen sa mga magulang niya, sina Jiro, pati na rin ang anak nilang si Rio. Labis naman na nagiliw ang mga magulang ni Queen sa kanilang apo. Natutuwa rin si Queen dahil madaling nagkasundo ang mga magulang nila ni Jiro. Ito na yata ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Bakit naman? Kasi mag-asawa na tayo. Ang buo ng pamilya natin. Masigla at healthy na rin si Rio. Nagkakasundo rin ang pamilya natin. Masaya rin ang lahat para sa ating dalawa. Yung sa'yo nararamdaman ko ngayon, never ko pa itong naramdaman buong buhay ko eh. Kaya nagpapasalamat ako na nakilala kita noon. Tama ka. Nagpapasalamat din ako na nakilala kita noon. Dahil kung hindi, di sana walang Rio. At hindi tayo mag-asawa ngayon. Mahal na mahal ko kayo ni Rio. Mahal na mahal ko rin kayong dalawa, Jiro. Palitan ng dalawa, sa kahinalikan ang labi ng isa't isa. Tunay ngang kapag isa kang ulirang ina, talagang lahat ay kaya mong gawin para lang sa kapakanan ng anak mo. Magagawa mong lunukin ang pride mo o kalimutan ang dignidad para sa iyong anak. Ang pagkakaroon nga ng isang anak ay isang napakagandang biyaya ng may kapal. Ito rin ay nagbibigay ng kaligayahan sa bawat ina o ama. Tunay nga rin na makapangyarihan ang tunay na pag-ibig. Dahil kahit ano pa man ay nagagawa nitong labanan, huwag mo lang sukuan ang iyong minamahal.